Isinasapinal na ng PhilHealth ang implementing rules and regulations para sa Expanded Senior Citizens Act. Ito ay ang otomatikong pagbibigay ng PhilHealth benefits sa mahigit na 6 na milyong senior citizens sa bansa. Narito ang ulat ni Haji Caaminio. Magandang balita ang naghihintay para sa mga senior citizens na hindi pa miyembro ng PhilHealth. Mabibigyan na rin kasi sila ng benepisyong katulad ng natatanggap ng lifetime members na nagbayad ng kontribusyon sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, otomatiko silang magiging miyembro ng PhilHealth kahit walang hinuhulugang contributions. Pero ang mga senior citizens na mabibiyayaan nito ay dapat hindi nabibilang sa kahit anong kategorya. Base ito sa Republic Act No. 10645 na nag-aamyenda sa Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Sa pamamagitan nito, mandatory na ang pagbibigay ng PhilHealth insurance sa lahat ng senior citizens. Nilagdaan ng batas noong Nobyembre 10. The new law, parang hindi na relevant yun. I mean, we will still maintain the lifetime because they're already there. No? Nabigay na namin card, we still want to call them lifetime dahil dito tribute rin namin sa kanila to na these are the people who consistently paid PhilHealth. So tawag pa rin namin sa kanila lifetime. Kaya lang, even without the 10 years now, basta umabot ka lang ng 60 years old, meron ka ng, ang privilege already is that you need not pay anymore premium contributions, parang gano'n. Maliban lang, nakalagay sa batas rin mismo is that who do not belong to any other category. So, ulitin ko lang, kung senior ka, pero employed ka, no? You're gainfully employed, bayad ka pa rin. Continuous pa rin dapat ang bayad mo. No? Pero you're not gainfully employed or dependent ka or whatever, you will receive now the PhilHealth benefit even without the payment of premium. Manggagaling ang pondo sa malilikom na pera sa pagpapatupad ng Sin Tax Law. November 25 ang effectivity ng batas pero sa ngayon ay tinatapos pa nila ang implementing rules and regulations kaya ang mga mag-a-avail ng benepisyo ay hindi muna makakadirekta sa accredited hospitals dahil sa transitional difficulties. Pero asahan na raw na bago matapos ang taon o di kaya sa Enero, magiging automatic members na sila. There might be some transition difficulties sa ngayon. Dahil kakasabi ko lang, effective na yung batas November 25. That was yesterday, no? Or the other day, no? So, posible meron na nangyari dyan, meron ng senior na nagpunta sa hospital at hindi siya binigyan ng kaukulan. Ngayon, gusto kong ilinaw dito, no? Hindi ibig sabihin na porque senior ka, wala ka nang babayaran. Depende rin yun. Kung kunyari, you're already a member of the indigent, kasama ka sa NHTS, then wala ka nang babayaran dahil you're part of the indigent as well as being a senior. Pero kung other than that, kung kunyari mayaman ka pero senior ka rin, you're still covered by our benefits. Dapat bigyan pa rin yung kaukulan benepisyo. Pero hindi natin masasabi kung magbabayad ka pa over and above the benefit that PhilHealth gives, no? Hinikayat naman ni Padilla ang mga senior citizens na hanggat maaari ay sa government hospitals na magtungo dahil nagpapatupad dito ng no balance billing. Ang pondong ilalaan dito ay gagawa ng computation ng Department of Finance, kaagapay ang Bureau of Internal Revenue. Ang nagiging problema nga lamang ay ang usapin ng sustainability ng programa, kaya sakaling magkulang ang pondo, hihiling ang PhilHealth sa Kongreso ng karagdagang budget. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.